Minsan ba Kael, naisip mo na sana kasama mo na ang mga magulang mo? Tanong ni Erin kay Kael habang nakatambay sila sa playground ng bahay ampunan. Oo, sana nakilala ko sila at sana alam ko kung bakit nila ako iniwan dito sa bahay ampunan. Malungkot na sagot naman ni Kael. 11 taon na ang nakalipas ay mga sanggol pa lamang sina Erin at Kael noong iniwan na sila ng kanilang mga magulang sa ampunan at bata pa lang sila ay close na silang dalawa. Si Kael ang madalas na pumoprotekta kay Erin kapag may umaaway sa kanya. Sa loob ng bahay ampunan ay halos silang dalawa lang ang magkakampi. Inggit kasi sa kanilang ibang bata dahil malapit sina Erin at Kael sa mga madre. Noong naitayo kasi ang ampunan ay sina Erin at Kael ang kauna-unahang mga bata na dumating kaya una silang napalapit sa mga madre. Bakit kaya ako iniwan ni nanay at tatay ko? Tanong ni Erin sa kaniyang sarili. Nag-aalalang napatingin si Kael sa kanya. Huwag ka na umiyak dyan. Pangaalo niya kay Erin. Napanguso naman si Erin at sinabing, Di naman ako umiyak eh. Nalulungkot lang. Ang swerte ng ibang bata na kasama pa ang kanilang mga magulang. Ano kaya ang pakiramdam na may magulang, Kael? Siguro masaya. Pero kahit wala na tayong mga magulang ay kasama naman natin si na sister na araw-araw tayong inaalagaan. Ani Kael. Natigilan sila sa pag-uusap dahil may biglang humila kay Erin paalis sa swing. Tatlong bata ang biglang sumulpot at ito ay sina Tonton, Angel at Geneva. Sila ang pinakapasaway na bata sa ampunan at ang grupo nila ang madalas na nakakaaway ni Kael at Erin. Umalis nga kayo dito, ang papangit nyo. Asik ni Geneva at umupo sa swing. Nilapitan ni Kael si Erin saka nito galit na hinarap si na Tonton. Ano bang problema nyo? Hindi nyo naman kailangang hilahin ng maraha si Erin para lang mapaalis siya sa swing. Tingnan nyo tuloy, yung kamay niya, namumula na. Singhal ni Kael. Bakit? May problema kayo sa amin? Baka gusto mong upakan kita ulit, Kael. Maangas na tanong ni Tonton. May katabaan si Tonton at malaki ang katawan at mas mataas ito kumpara sa ibang bata na kaedad niya. Di upakan mo. Isusumbong ko kayo kay sister kapag sinaktan niyo ulit si Kael. Sabat ni Erin at galit na ring nakatingin kina Tonton. Aba, ang tatapang niyo ah. Hindi porket paborito kayo ni sister, ay aasta na kayong ganyan. Wala namang espesyal sa inyo at wala kayong ipinagkaiba sa amin dahil pare-pareho lang tayo ampon. Sabat naman ni Angel. 10 years old lang si Angel pero napakasiga na rin ito. Siya ang kanang kamay ni Tonton. May sinabi ba kaming espesyal kami? At saka Angel ang pangalan mo pero sama-sama naman ang ugali mo. Pambabara ni Erin. Sinenyasan siya ni Kael na manahimik pero pinag-iirapan lang ni Erin ang mga batang kaaway nila. Ayaw namin ng gulo, Tonton. Aalis na lang kami. Kalmadong sinabi ni Kael at hinila na si Erin paalis. Pero bago pa man sila makalayo ay pinagbabato sila ng bato ni na Tonton. Natamaan sa ulo si Erin kaya malakas itong napadaing. Hindi niyo ba talaga ako matitigilan ha? Asik ni Kael at sinugod si Tonton saka siya nakipagpalitan ng kamao. Mahalaga si Erin para kay Kael, kaya ayaw niya itong nasasaktan. Kung sino mang kaaway ni Erin, ay aawayin niya rin. Dumating ang mga madre at inawat sila. Nagwawala pa si Tonton at galit na galit dahil nasapak siya sa ilong. Nahimasmasa naman si Kael at kumalma na. Nilingon niya si Erin at sinenyasan kung okay na ba ito. Tumango naman si Erin at bahagyang natawa dahil sa kinahinatnan ng grupo ni na Tonton. Anong kaguluhan nito mga bata? Tanong ni Sister Merida. Palipat-lipat ang tingin nito kina Tonton at Kael. Sila po nauna, sister. Pagsusumbong ni Geneva. Anong kami? Nagduduyan kami dyan tapos ginugulo nyo kami. Aalis na sana kami pero pinagbabato nyo naman kami ng mga bato. Natamaan pa nga ako sa ulo eh. Depensa ni Erin. Totoo ba yun, Kael? Marahang tanong ni Sister Merida kay Kael. Ipinagtanggol ko lang po si Erin, sister. Alam ko naman po na ayaw kong nasasaktan siya. Paliwanag ni Kael. Ang sabihin mo, crush mo si Erin, kaya ka ganyan. Sabat ni Tonton. Natahimik si Kael at natigilan naman sa pagtawa si Erin. Tama na yan, Kael. At Tonton, sumama kayo sa opisina ko. Kailangan ko kayo makausap tungkol dito. Yung iba naman ay magsibalik muna kayo sa silid nyo. Saad ng madre. Kaagad namang tumalima ang mga bata. Halos sabay na pumasok sina Erin at Geneva sa kwarto nila.
Nasa iisang silid lang kasi ang lahat ng babae sa ampunan. Malaki ang silid at may maraming double bed na hinihigaan ng lampas 20 batang babae. Maswerte lang kayo dahil dumating sina sister. Bulong ni Geneva kay Erin. Paanong dumating? Hindi nga sila umalis dito sa ampunan. Pamimiloso po ni Erin. Kwinelyuhan siya ni Geneva at idiniin sa pader. Ang yabang mo talaga, Erin. Akala mo kung sino ka maganda. Ampun ka lang naman. Singhal pa ni Geneva. Nakiosyoso na rin ang ibang bata at karamihan sa kanila ay kampi kay Geneva. May sumulpot na madre kaya binitawan na rin ni Geneva si Erin. Napabuntong hininga na lang si Erin at nagtungo na sa kaniyang kama. Gigil na gigil namang nakatingin si Geneva sa kanya at ang iba pang mga bata. Noong hapon ay pinuntahan ni Erin si Kael sa garden. Wala kasi si Kael sa kwarto nito kaya alam na agad ni Erin kung saan niya mahahanap si Kael. Pinakapaboritong lugar kasi ni Kael ang garden dahil masaya niyang pinagmamasdan ang mga tanim na gulay at iba't ibang klase ng mga bulaklak. Kael, ayos ka lang? Napagalitan ka ba ni sister? Tanong ni Erin at tinabihan si Kael sa bench. Wala, pinangaralan lang kami ni sister. Tugon ni Kael. Napansin ni Erin ang bandage sa mukha ni Kael. Si sister ba ang gumamot niyan? Tanong ni Erin. Tahimik naman na tumango si Kael. Grabe talaga si Tonto, no? Palagi na lang tayo pinag-iinitan. Sa mga mata nila ay wala na tayong ginawang tama. Nakakaya ka na Sister Merida. Saan ni Erin? Erin, ayaw mo bang makita ang labas? Biglang tanong ni Kael, seryoso pa rin ito. Labas? Gusto naman. Ang bilin ni ng sister ay huwag tayong lumabas. Hindi natin alam kung anong buhay na naghihintay sa atin doon. Ani Erin. Gusto ko lumabas, Erin. Ayoko na dito. Ang dami nating kaaway at halos araw-araw na lang na tayo pinagtutulungan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tatakas ka ba dito? Tayo. Tayo ang tatakas. Hindi ako alis dito kung hindi kita kasama. Pero mapapagalitan tayo ni sister. Natahimik ulit si Kael. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Erin saka siya tinapik ang balikat ni Kael. Sige, pumpayag na ako. Ayoko na rin dito. Halos lahat ng bata dito ay ayaw sa atin. Pagsang-ayon ni Erin. Napangiti naman si Kael at niyakap siya. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat ay tahimik na nag-impake sina Erin at Kael. Tiningnan muna nila Erin ang mga kasama niya bago siya dahan-dahang naglakad palabas ng kwarto. Nagkasalubong sila ni Kael sa hallway at sabay na silang nagtungo sa bakod sa likod ng bahay. Hindi kasi sila pwedeng dumaan sa gate kasi may nakabantay doon. Kinuha na Kael ang isang kahoy na hagdan at iyon ang ginamit nila para makatawid sa kabilang parte ng pader. Hoy! Sigaw ni Geneva. Nakasunod pala ito sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Kael at tumalon na. Sinipa pa niya ang hagdan para hindi na makasunod si Geneva. Kumari pa sila ng takbo. Palayos ang punan hanggang sa napadpad sila sa isang tahimik na kalye. Gabi na rin kasi kaya wala nang masyadong tao sa paligid. Hawak-hawak nila ang kamay ng isa't isa. Palingaling nga sila sa paligid at naghahanap ng pwedeng pagpwestuhan para matulog. Biglang kumulog ng malakas at bumuhos na rin ng napakalakas na ulan. Napahiyaw si Erin at napayakap kay Kael. May nakita silang building at doon sila sumilong sa shed ng building. Umupo sila sa sahig at nagkatinginan. Tama ba na tumakas tayo? Tanong ni Erin at napapikit sa tuwing kumikidlat. Hindi ko alam. Pero hindi naman masamang sumubok ng bago, di ba? Wala namang masama kung tumakas tayo, di ba? Gusto lang naman natin magbagong buhay at makalayo kay na Tonton. Sabi ni Kael. Paniguradong mag-aalala sa atin sina Sister Merida. Pero wala na tayong magagawa dahil nasa labas na tayo. Nguso ni Erin. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan, Erin. Sasamahan kita palagi. Dahil walang matitirhan ay nagpalaboy-laboy sina Erin at Kael sa kalsada. Kung ano-anong trabaho na ang pinasok nila para lang magkaroon ng pera at minsan ay pagkain ang ipinampabayad sa kanila. Naging serbedora sa karinderya si Erin, naging kargador at tagabenta ng supot sa palengke si Kael, nanlilimos rin sila minsan at nagbebenta ng sampagita at kandila sa simbahan at sementeryo. Habang naglalakad si Erin at Kael sa kalsada, ay napansin ni Kael ang pulang mansya sa short ni Erin. Nanlaki ang mga mata niya at namutla. Takot kasi sa dugo si Kael. Erin, may dugo. Dinudugo ka. Sabi ni Kael. Kumunot ang noo ni Erin.
Anong kalokohan na naman ba yan, Kael? Anong dugo? Nasa short mo. Turo ni Kael. Baka may naupuan lang akong ketchup. Pagkibit balikat ni Erin. Hindi ba yan sugat? Tanong ni Kael. Hindi naman masakit pero yung puson ko kanina pa masakit. Hindi ko alam kung bakit. Siguro natatay lang ako. Ani Erin. Neng, nireregla ka. Hindi ka dapat pag-alagala sa kalye ng ganyan. Isang ginang ang sumabat. Sabay na napatingin si Erin at Kael sa matandang babae. Po? Regla? Tanong pa ni Erin. Oo, regla. Ganyan talaga kapag nagdadalaga na. Unang beses mo bang reglahin? Nako, sumama ka sa akin, ibibili kita ng napkin. Saad ng ginang. Siniko ni Erin si Kael. Ano yung regla? Di ko alam. Iling ni Kael. Makalipas ang 6 na taon ay nagbibinata at nagdadalaga na sina Kael at Erin. Pareho na silang 17 years old ngayon. Tumangkad na ng husto si Kael habang si Erin naman ay hindi lalampas ang height sa balikat ni Kael. Kumikita na sila at nakapag-ipon kaya naman nakarenta sila ng isang apartment. Mura lang at maliit pero pwede at ayos na iyon sa kanila dahil ang mahalaga naman ay may matitirhan sila. Miss, hold up to. Saad ng holdupper at tinutukan ng kutsilyo si Erin sa baywang. Wala akong pera, Manong. Next time na lang. Tamad na sagot ni Erin. Paano yung bag mo? Sabi ng holdupper. Anin mo yung bag ko? Nabili ko lang to ng 50 kaya hindi mo to mapapakinabangan. At pagod ako sa trabaho. Pwede bang sa susunod na araw mo na lang ako hold upin? Asik ni Erin. Aba, si Raulo ka pala babae ka eh. Sigaw ng holdupper at akmang sasaksakin si Erin pero mabilis na nasiko ni Erin ang holdupper. Sinipa niya ito at pinaghampas ng bag niya. Sumulpot naman si Kael at tinalungan si Erin sa holdupper. Pinagsasapak ni Kael ang holdupper. Tama na yan, Kael! Awat ni Erin at hinila si Kael palayo sa holdupper. Umalis ka na! Dahil baka masira ko palalo yung pagmumukha mo. Singhal ni Kael at sinipa ang holdupper. Paika-ika naman itong naglakad paalis. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ano ginawa niya sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Kael. Nag-aalala ito para kay Erin. Ayos lang ako. Balak niyang butasin ng tagiliran ko pero naiwasan ko naman. Ako pa talaga hold upin niya, sanay na ako makipaglaban. Sa tagal ba naman nating nagpalaboy-laboy sa kalsada ay natuto kong protektahan ang sarili ko. Pagmamayabang ni Erin. Kahit na Erin, bakit kasi hindi mo ko inintay? Hindi ba't ang sabi ko naman sa'yo hintayin mo ako kasi susunduin kita mula sa pinagtatrabawan mo? Gabi na at delikado kaya dapat kasama mo ako pauwi. Sermon ni Kael. Napakamot si Erin sa ulo niya. Kael, ayos naman ako eh. Niwala akong galos at saka alam mo namang hindi ako uurungan ng mga ganong tao. Hindi na ako yung batang babae noon na sa ampunan na palaging nagpapaapi. Natuto na ako lumaban oh. Paliwanag ni Erin. Pinisil ni Kael ang ilong ni Erin. Napangiwi naman si Erin at hinawi ang kamay ni Kael. Umuwi na sila sa apartment. Habang naghahanda ng pagkain si Erin ay inaayos naman ni Kael ang banig niya sa sahig. Kahit kasi magkaibigan sila ay hindi sila magkatabing natutulog. Kasi ang bilin sa kanila noon ng mga madre na kapag ang babae at lalaki ay hindi pa kasal ay hindi mag-asawa. Ay dapat hindi ito nagtatabi sa kama. Halika na dito Kael, nakahanda na ang hapunan. Aya ni Erin at pumwesto na. Umupo naman si Kael sa tabi niya at nagsimula na silang kumain. Fried chicken? Saan ka kumuha ng pambili ng manok? Usisa ni Kael. Ibinigay sa akin ng boss ko sa karinderya. Siya nga pala wala akong trabaho bukas kaya ilabas mo yung marurumi mong damit para malaban ko. Ani Erin. Hindi na, ako na maglalaba. Sabi ni Kael. Ha? Eh bakit? Arte naman ito. Eh yung brief mo nga dati ako naglalaba. Ismid ni Erin. Nasa mid naman si Kael at sa kinakain niya at namumula ang leeg at tenga nito dahil sa hiya. Teka, ano nga palang balita doon sa ina-applyan mong construction working? Tanong ni Erin. Minor de edad pa kasi ako. Kaya muntik na ako hindi matanggap. Buti na lang at napakiusapan ko yung foreman doon. Nakangiting sagot ni Kael. Uy, magbuting balita yan. Mas malaki ang kikitain mo dyan. Dagdag racket na rin. Natutuwang sambit ni Erin at napapalakpak pa sa sobrang tuwa. Malapit na pala ang birthday mo, Erin. Anong gusto mo regalo? Ani Kael. Wala. Ibig ko sabihin, maayos ng buhay na natin at masaya naman ako. Bukod sa mabuting kalusugan ay wala na akong mahihilig pa na iba. At saka sa September pa naman ang birthday ko eh. Mas malapit nga yung sa'yo kasi next week na yung birthday mo. Tugon ni Erin.
Dapat mag-celebrate tayo. Di mo yun eh. Question ni Erin. Idagdag gastos lang yun. Huwag na muna nating isipin yun, Kael. Ang isipin na lang natin ay yung kung paano't natin mababayaran ng renta nitong apartment bukas. Pabirong hirit ni Erin. Pagkatapos kumain ay si Kael na ang naghugas ng mga pinagkainan nila habang si Erin naman ay naghahanda na sa pagtulog. Kamusta na kaya sina Tonton? Sina Angel at Geneva? Biglang tanong ni Erin habang nakasilip siya sa bintana. Katabi lang kasi ng kama niya ang bintana. Nakatingala siya sa langit na puno ng bituin. Lumapit si Kael sa kanya. Bakit mo naman tinatanong yun? At saka, wag mo na silang isipin. Mga salbahe yun. Halos araw-araw nila tayong sinasaktan sa ampunan noon. Curious lang ako kung ano ang mga nangyari sa kanila. Kung nasa ampunan pa rin ba sila or may nag-ampun ba sa kanila? At sana naman nagbago na ang tatlong yun. Sana hindi na sila palaway, di ba? Paliwanag ni Erin at napahikab. Dinadalaw na siya ng antok. Walang aampun sa mga yun. Ang sasama na ugali. Ani Kael. Hoy, ang bad mo. Grabe naman sa walang aampun. Saway ni Erin. May kasalanan sa atin yung mga yun eh. Eh di ba ikinulong ka nila sa cabinet noon? At muntik mo nang ikamata yun. Asar na sinabi ni Kael. Pero napatawad ko na kasi sila Kael. At saka pass is pass. Saad ni Erin at humiga na sa kama. Humiga na rin si Kael sa banig niya. Pareho silang napatitig sa kisame at malalim ang iniisip. Hinahanap pa rin kaya tayo ng magulang ko? Buhay pa kaya sila? Tanong ni Erin. Hindi natin alam pero naniniwala ako na may dahilan kung bakit nila tayo iniwan noon sa ampunan. Ang sabi ni Sister Merida ay wala namang ina na gustong mawalay sa mga anak nila. Kung buhay man yung mga magulang natin ay malamang iniisip pa rin nila tayo hanggang ngayon. Litanya ni Kael. Sana dumating ang araw na makilala ko ang nanay at tatay ko. Saad ni Erin at natulog na. Bumango naman si Kael at pinagmamasdan si Erin na payapa nang natutulog. Marahan itong hinaplos ang buhok ni Erin. Kahit wala ka ng mga magulang, ay nandito naman ako. Hindi kita iiwan. Mahinang sinabi ni Kael. Matagal nang may gusto si Kael kay Erin pero hindi niya magawang umamin dahil mas nananaig sa kanya ang pagkakaibigan nilang dalawa. Ayaw niyang masira ang friendship na meron sila kapag nagtapat siya. Kinabukasan ay nagising si Kael na wala na si Erin sa tabi niya. Natataranta niyang hinanap si Erin at natagpuan niya ito sa likod ng apartment na naglalaba. Pakanta-kanta pa si Erin at ine-enjoy ang paglalaba ng mga damit nila. Erin, ako na ang maglalaba dyan mamaya pag uwi ko. Rest day mo kaya dapat nagpapahinga ka. Concern na sinabi ni Kael. Ayos lang. At saka wala naman akong ibang gagawin eh. Maligo ka na lang doon. Maaga pang pasok mo ngayon sa site. Unang araw ng trabaho bilang construction worker kaya galingan mo ah. Sa huli ay hindi na rin nangulit si Kael. Naligo na lang ito at naganda para sa trabaho niya. Nagpaalam na ito kay Erin at umalis na siya. Pagkatapos maglaba ni Erin ay nagpunta siya sa palengke para ibili ng regalo si Kael. Sa susunod na Martes na ang kaarawan ni Kael at kahit paano gusto ni Erin na mabigyan ito ng regalo bilang pagpapasalamat sa lahat ng taong inalagaan at pinotektahan siya ni Kael. Ang napiling regalo ni Erin ay isang sapatos na magagamit ni Kael sa pagtatrabaho nito sa construction. May kamahalan pero sa tingin ni Erin ay worth it naman ang ginastos niya dahil mapupunta naman ito sa matalik niyang kaibigan. Nang sumapit ang kaarawan ni Kael ay naghanda ng maliit na salo-salo si Erin. May spaghetti, cake at lumpia siyang hinanda. May iilang kakilala rin siyang inimbita. Nasorpresa pa si Kael pag uwi niya. Hindi niya naman kasi inexpect na ipaghahanda siya ni Erin sa birthday niya. Nakangiting inilahad ni Erin ang cake sa harapan ni Kael. Mag-wish ka na, aniya. Pumikit si Kael at nag-wish na sa kahinipan ng kandila. Nagpalakpakan ng mga bisita at binati na ng mga ito si Kael. Happy birthday Kael! Salamat sa mga taong pinagsamahan at pinagsasamahan pa natin. Thankful ako kasi dumating ka sa buhay ko. Madamdaming sinabi ni Erin at niyakap naman niya si Kael. Nagsimula na silang kumain. Pagkatapos ng kainan ay nagsiuwian na rin ang mga bisita. Habang nagliligpit si Erin ay nilapitan siya ni Kael. Hindi ka na dapat nag-abala. Ani Kael. Oo nito. Minsan lang naman at saka birthday mo. Ngayon lang tayo nakapaghanda eh. Surprise mo na lang ako sa birthday ko para quits na tayo.
Natatawang sinabi ni Erin. Pero salamat Erin. Masayang-masaya ako at salamat sa effort mo. Sinserong sambit ni Kael. Walang anuman Kael. Gagawin ko lahat para mapasaya ka. Alam mo naman yun, di ba? Tugon ni Erin. At may kinuhang box. Ito ang regalo niya para kay Kael. Ano yun? Usisi na Kael at kumunot ang noo. Regalo ko. Pinag-ipunan ko yan kaya sana na-appreciate mo. Sagot ni Erin at iniabot ang box kay Kael. Malaki ang ngiti ni Kael nang makita niya ang sapatos. Magkano nagastos mo dito? Wow, di ba pwedeng mag-thank you ka muna? Huwag mo nang isipin yung ginastos ko. Para sa'yo naman yan eh. Simangot ni Erin. Salamat Erin. Magagamit ko to sa trabaho. Nasira kasi yung sapatos ko eh. Masayang sinabi ni Kael at isinukat ang sapatos. Alam ko. Kaya, yan ang binili ko. Nakita ko kasi kanina umaga yung sapatos mo. Ginamitan mo na naman ng shoe glue para maging maayos. Sira-sira na kaya naisipan kong bilhan ka ng bago. Paliwanag ni Erin. Babawi ako sa birthday mo. Desididong sinabi ni Kael at paulit-ulit na nagpasalamat kay Erin. Isang araw habang nagwawali si Erin sa labas ng bahay nila ay patakbong lumapit sa kaniya ang landlady ng apartment. Hingal na hingal itong huminto sa harap ni Erin. Namumutla rin ito. Erin! Erin! Si Kael! Naghuhurumentadong sigaw ng landlady. Po, ano pong nangyari kay Kael? Kabadong tanong ni Erin. Nabangga ng sasakyan si Kael. Po, nabangga saan? Dinala na siya sa ospital, punta mo na lang. Ito nga pala yung kwintas niya. Ninakaw ata ng snatcher yan kaya hinabol ni Kael at kaya rin siya nabangga ng kotse. Bago nawala ng malay si Kael ay pinapasabi niya na ibigay ko sa ito. Regalo daw niya. Saad ng landlady at ibinigay kay Erin ng isang kwintas. Ang kwintas ay may heart pendant at gawa ito sa totoong ginto. Matagal na itong pinag-iipunan ni Kael para ipanregalo niya sa birthday ni Erin. Mariing hinawakan ni Erin ng kwintas at sumugod na sa ospital. Nakita niyang dinadala na sa emergency room si Kael. Sinubukan niyang habulin ito kaso naipasok na si Kael sa loob. Napopo na lang si Erin sa gilid at hinihintay na lumabas ang doktor. Walang tigil sa pag-iyak si Erin. Nag-aalala siya ng todo para sa kalagayan ni Kael. Ano ba naman yan Kael? Magpapakamatay ka para lang sa isang kwintas? Naiiyak na sinabi ni Erin. Malala ang tinamo ni Kael lalo na sa bandang ulo niya. Dahil tumama ito ng malakas sa semento at 3 araw nang hindi nagigising si Kael. Si Erin naman ang nagbabantay kay Kael at sa tuwing napapatingin siya kay Kael ay hindi niya mapigilang humagulgol. Sinisisi niya ang kaniyang sarili dahil kung hindi dahil sa kwintas na binili ni Kael, para sa kaniya ay hindi ito mapapahamak. Kael, gumising ka na. Please, huwag mo kong iwan. Huwag kang mamamatay. Nangako ka sa akin na tatanda tayo magkasama. Iyak ni Erin habang hawak-hawak ang kamay ni Kael. Magtatampo ko sa'yo kapag iniwan mo ko. Tuparin mo yung pangako mo sa akin, Kael. Ayoko maiwan mag-isa kaya gumising ka na. Gising na. May ibinigay na reseta ang nurse kaya lumabas muna si Erin para bilhin ito. Walang problema si Erin sa perang pambili ng mga kailangan ni Kael dahil sinagot naman ng driver na nakabangga kay Kael ang lahat ng gastusin sa ospital. Nakabili na ng reseta si Erin at pagbalik niya sa kwarto ni Kael ay hindi niya na ito nadatnan pa. Nasaan si Kael? Natatarantang tanong ni Erin at lumabas ng kwarto. Nagtanong-tanong si Erin hanggang sa nakita niya si Kael na isinasakay sa ambulansya. Tumatakbo siya papalapit doon at nakita ang isang magandang babae na nasa 40 ng edad. Sa ayos sa tindig nito ay malalaman mo na agad siya ay mayaman. Kael! Kael! Sigaw ni Erin. Miss, why are you shouting? Tanong ng babae. Ang babaeng ito ay si Corina, ang tunay na ina ni Kael. Matagal na nitong hinahanap si Kael pero ngayon lang niya ito natagpuan. Saan niyo po dadalhin ang kaibigan ko? Tanong ni Erin. Kilala mo anak ko? Anak mo? Oo, ako ang mami ni Kael at dadalhin ko siya sa Amerika para doon na siya magpapagaling. Amerika? Ilalayo niyo ang kaibigan ko sa akin? Sige na Iha, we have to go. Nagmamadaling sinabi ni Corina at sumakay na sa kaniyang kotse. Umalis na rin ang ambulansya at sinubukan itong habulin ni Erin pero wala na siyang nagawa muli. Napaluhod na lang siya sa kalsada at iyak ng iyak.
Makalipas ang maraming taon ay hindi na ulit nakita ni Erin si Kael, pero kahit kailan ay hindi nito nawala sa isipan niya. Hoy, ano naman yung ini-emote-emote mo dyan? Sabi ni Jenny, ang kaibigan ni Erin. Si Jenny kasi ang kasama ni Erin sa bagong apartment na tinitirhan niya. Storbo naman to. Moment ko to eh. Patuloy na yung luha ko oh. Asar na sabi ni Erin at siniko si Jenny. Ay naku, si Totga. Muna naman ba yung iniisip mo? Pangaasar ni Jenny. Napairap si Erin. Totga? Anong salita na naman yan? The one that got away mo. Yung first love mo na naman ba yung iniisip mo? Ano nga ulit ang pangalan ng lalaking yun? Sabi ni Jenny. Anong first love? Eh hindi nga naging kami ni Kael? Ngiwi ni Erin. Pero matagal mo na siyang gusto. At siya ang unang lalaki na minahal mo. Giit ni Jenny. At di ko man lang naamin sa kanya bago kami nagkahiwalay. Kamusta na kay si Kael? Gustong gusto ko na siyang makita ulit kaso hindi ko naman alam kung saan ko siya hahanapin o kung buhay pa ba siya. Sa uling pagkakaalam ko, hindi nala siya sa totoong nanay niyan sa Amerika. Pwedeng nasa Amerika pa siya o nakauwi na ng Pilipinas. Pero kung nasa Pilipinas na siya ay maayos na. Eh di dapat, hinanap niya man lang ako, di ba? Hindi kaya yun sanay na hindi niya ako kasama. Pangalumbaba ni Erin sa mesa at humigop ng kape niya. Baka nakamove on na sa'yo. May jowa na or sariling pamilya. Pabirong hirit ni Jenny kaya muling napairap si Erin. Imbis na damayan mo ko ay pinapainit mo yung ulo ko. Inis na sabi ni Erin. Girl, ang ganda talaga niyang kwintas mo. Parbor naman oh. Komento ni Jenny patukoy sa kwintas na suot ni Erin. Ang kwintas na suot-suot ni Erin ay ang kwintas na ireregalo dapat ni Kael sa kanya noon. Di pwede, galing kay Kael to. Bago siya kinuha ng mami niya ay ito ang iniwan niya sa akin. Totoong gold ba yan? Kagatin ko kaya para malaman ko. Pagbibiro na naman ni Jenny. Totoong ginto man ito hindi. Ay mahalaga pa rin to sa akin kasi si Kael ang nagbigay nito. Regalo niya dapat ito nung birthday ko kaso napalunok si Erin na tumingala para pigilan ang nagbabadya ng mga luha. Siguro kung magkasama pa rin kayo ni Kael ay baka naging kayo na. Baka nga kasal na kayo ngayon at may mga anak na. Base kasi sa kwento mo ay close na talaga kayo at imposibleng walang feelings yun sa'yo. Sabi pa ni Jenny, mas lalong nakaramdam ng lungkot si Erin. May alam ka bang papasukan trabaho, Jenny? Magsasara na kasi yung cafe na pinapasukan ko. Kailangan ko ng bagong trabaho kasi kung tutunganga lang ako dito ay wala akong pamabayad sa renta natin dito sa apartment. Tanong ni Erin. Isang waitress sa coffee shop si Erin at ilang taon na rin siyang nagtagal sa trabahong iyon ngaso maraming coffee shop ang nagsulputan at konti na lang ang customers nila at hanggang sa ipinasara na ng boss niya ang coffee shop. May ibang sideline naman si Erin kagaya ng paglalaba pero hindi sapat ang kinikita niya doon. Nagtatanong ako sa mga kakilala ko, babalitaan na lang kita. Kailangan ka na palang umalis kasi may duty pa ako. Bye Erin! Paalam ni Jenny at umalis na. Isang call center agent, si Jenny, hindi kagaya kay Erin, ay may stable itong trabaho. Kinabukasan pag uwi ni Jenny ay may daladala itong flyer na kagad niya namang iniabot kay Erin. Nasa kusina si Erin at nagluluto ng breakfast. Erin, tingnan mo to oh. Ibinigay yan ng katrabaho ko. Nakapaskil raw yan sa mga poste. Naghanap sila ng mga maid. Kung interesado ka, itawagan mo na lang yung number dyan. Hindi ko na alam kung malaki ba ang sweldo pero at least may trabaho ka na. Sabi ni Jenny habang pasimpleng kinukuha ang hotdog na niluto ni Erin. Salamat Jenny. Papatusin ko na to. Pera din to eh. Nakangiting sinabi ni Erin at kaagad na hinanap ang cellphone niya para tawagan ang number na nasa flyer. Maagang gumising si Erin kasi ngayon siya mag-a-apply ng trabaho sa mansyon bilang maid. Tinawagan niya kasi ang number at sinabi sa kanya na pumunta siya sa address na isisend nila. Halos malula si Erin sa sobrang laki ng mansyon. Nakatayo siya sa labas ng gate at kulang na lang ay pasukan ng langaw ang bibig niya dahil kanina pa siya nakanganga. Kuya, dito po ba yung Alcantara Residence? Tanong ni Erin sa security guard ng mansyon nang lapitan niya ito. Dito nga iha, bakit? Ano bang kailangan mo? Tanong ng gwardya. Mag-a-apply po akong maid ng mga Alcantara. Tumawag po kasi ako kahapon at nagsabi ay magpunta lang ako dito. Oo, dito nga yun miss. Kung may dala kang ID ay iwan mo muna dito tapos pwede ka na pumasok. Sabi ng gwardya.
Kagad namang sinunod ni Erin ang sinabi ng security guard at nakapasok na siya sa loob. Sinalubong siya ng mayordoma ng mansyon at in-interview saglit. Ma'am Corina, nandito na po yung mag-a-apply na maid. Siya po yung tumawag kahapon. Na-interview ko na po siya at okay naman po. Sabi ng mayordoma sa babaeng kakababa pa lang ng hagdan. Natigilan si Erin ng mamukhaan ng babae. Ang babaeng ito kasi ay nakita na niya few years ago sa ospital at ito rin ang nagpakilalang mami ni Kael. Ang babaeng ito ang nagdala kay Kael sa Amerika para magpagamot. Close your mouth. Baka mapasukan niya ng langaw. Pabirong sinabi ni Corina kay Erin. Hindi maialis na Erin ang tingin niya kay Corina. Erin, bati mo naman si Ma'am Corina. Kung matatanggap ka ay siya ang magiging amo mo. Bulong ng mayordoma kay Erin. Napalunok si Erin. Ma'am Corina, hindi niyo po ba ako naalala? Nakita na po tayo noon. Naningkit ang mga mata ni Corina at hinagod nito ng tingin si Erin. Umiling siya. I'm a doctor and marami na ako nakita at nakasalamuhang tao araw-araw. Isa ka ba si naging pasyente ko? Tanong ni Corina. Kaibigan po ko ni Kael, ani Erin. Natigilan si Corina at saka lang niya naalala kung sino sila o kung saan sila nagkitang dalawa. Ikaw ang kaibigan ni Mikael noon, right? Doon sa ospital. Usisa ni Corina. Mikael? Yes, Mikael Alcantara ang totoong pangalan niya. How are you? Ayos lang naman po. Si Kael po, nasa na siya? Magaling na po ba siya or buhay pa po ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Erin. Sabik na itong makita muli ang matalik niyang kaibigan. Sasagot na sana si Corina kaso biglang sumulpot si Kael. Kagagaling lang nito sa pool area. Nakahiligan kasi ni Kael ang mag-swimming tuwing umaga para naman ma-refresh siya. Tanging bathrobe lang ang suot ni Kael at nasa basa pa ang buhok nito. Pinasadahan niya ito ng kaniyang mga daliri sa kabinati ang inaniyang si Corina. Good morning, ma. Ani Kael. Kael, buhay ka! Masayang sinabi ni Erin at bigla na lamang niyakap si Kael. Sobrang higpit ng pagkakayakap ni Erin. Kumunot ang noo ni Kael at napatingin sa mami niya. Wait. Bakit may tumutusok? Kunot noong tanong ni Erin at humiwalay na kay Kael. Kael! Buhay ka nga! Kamusta ka na? Long time no see ah! Sabi ni Erin at hinampas pa ang braso ni Kael. Who the hell are you? Kilala ba kita? Nagtatakang sinabi ni Kael habang inaayos ang robe na suot niya. Hel? Mukha ba akong Hel? At saka malamang kilala mo ako. Sabay kaya tayong lumaki, di ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Ngisi ni Erin. I don't know you. Sagot ni Kael. Humagalpak ng tawa si Erin. Prank ba to? Kasi kung prank ito ay uupakan talaga kita. Ang taray mo ngayon ah. Spoken ng dollar ka na. Ang galing mo nang mag-English. Dati-rati napapakamot ulo ko pa kapag hindi mo naiintindihan yung English ni na Sister Merida. Pangaasar ni Erin. I'm sorry miss, hindi talaga kita kilala. Seryosong sinabi ni Kael at nagpaalam na sa mami niya. Naguguluhang sinundan ng tingin ni Erin si Kael. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Kael at kung bakit binaliwala lang siya nito. Hindi maiwasang masaktan ni Erin kasi ilang taon niyang hinintay ang pagbabalik ni Kael at ang pagkikita nilang muli pero hindi na maalala ni Kael ang lahat ng pinagsamahan nila noon. Pagpasensyahan mo ni si Kael. Noong umuwi kami from States ay naging bugnuti na talaga siya. Madalas rin sobrang seryoso niya. Paliwanag ni Corina. Pero bakit hindi ako kilala ni Kael? O baka naman po hindi si Kael yun. Baka kakambal niya. Kasi kung si Kael yun ay baka niyakap na niya ako at kinutusan. Puna ni Erin at naiiyak na. Marang hinawakan ni Corina ang kamay ni Erin para mapakalma ito. Erin, si Kael yun. Ang totoong Kael na kaibigan mo noon. Hindi kanya naalala dahil nagkaroon siya ng amnesia pagkatapos ng aksidenteng nangyari sa kanya noon. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ito bumabalik at may posibilidad na baka hindi na talaga ito bumalik pa. Litanya ni Corina. Doon na tuluyang bumuhos ang luha ni Erin na kanina pa niya pinipigilan. Kapag hindi na bumalik ay ibig sabihin tuluyan niya na akong makakalimutan. Tanong ni Erin. Ganun na nga. Pero may naisip akong solusyon. Kasama kanya sa past at baka isa ka sa maging dahilan para maibalik niya ang memories niya.
Tatanggapin kita bilang maid at gawin mo lahat para maalala ulit ni Kael ang buhay niya noon. At para na rin maging masaya na siya at hindi na po laging malungkot. Ani Corina. Tumango si Erin. Opo ma'am. Gagawin ko po ang lahat para maalala ko ni Kael. Ayoko makalimutan niya ako habang buhay. Naging malaking parte si Kael ng buhay ko. Pwede ka na magsimula sa trabaho mo bukas. Saad ni Corina. Pero ma'am, pwede ko po bang malaman ang dahilan kung bakit mo iniwan si Kael sa ampunan? Usisa ni Erin. Nalulong sa sugal noon ng ama ni Kael at pinaghahanap kami ng mga pinagutangan niya. Bala kaming patayin kaya upang mailigtas si Kael ay iniwan ko siya sa ampunan. Namatay ang asawa ko kaya nagtago ako at nung maayos na ang problema ay binalikan ko sa ampunan si Kael. Kaso tumakas siya kaya hinanap ko siya hanggang sa natagpuan ko siya doon sa ospital na pinagdalhan niya sa kanya noong naaksidente siya. Ako kasi ang may-ari ng ospital na yun. Pag uwi ni Erin sa apartment nila ay nakatunganga lang siya sa may sala habang nakatingin sa labas ng bintana. Mula pa kanina ay si Kael pa rin ang laman ng isip niya. Nakauwi na si Jenny mula sa trabaho at kaagad nitong nilapitan si Erin. Erin, ayos ka lang ba? Hindi ka ba natanggap sa trabaho in-applyan mo? Huwag ka mag-alala dahil hahanapan ulit kita. Kung may hiring lang na company namin ay baka ipinasok na kita. Kaso wala eh. Pang-aalo ni Jenny kay Erin sabay tapik niya sa balikat nito. Hindi yun. Natanggap naman ako. Natanggap ka naman pala pero bakit nakasimangot ka dyan? Tulala at malalim ang iniisip. Komento ni Jenny. Kasi yung pamilyang pinagsisilbihan ko ay ang pamilya ni Kael. Sagot ni Erin. Kael? Si Kael ba yun na totga mo? Hala, di dapat mas lalo kang masaya. Good news kaya yun. So, nakita na kayong dalawa? Mas gumapo ba? Hindi niya ako naalala, Jenny. Wala siyang matandaan na niisa tungkol sa akin. Kahit ang pumumuka at pagkatao ko, ay hindi niya naalala. Malungkot na isinagot ni Erin at napasandal na lang sa balikat ni Jenny. Hindi maalala? Parang may amnesia? Tumango si Erin bilang pangsang-ayon. Ang sabi ng mama niya sa akin ay may amnesia raw si Kael. Hindi pa bumabalik ang memories niya at may posibilidad na baka hindi na talaga ito bumalik pa. Yun kasi naging resulta ng aksidente niya noong mga bata pa kami. Naumpong ng malakas yung ulo niya sa semento. Pagkikwento ni Erin. Kaya pala hindi ka na niya binalikan pa kasi hindi ka niya pala maalala. Pero tanggap ka na bilang maid sa mansyon nila. Gamitin mo na lang ang opportunity na yon para maibalik mo ang alaala ni Kael. Umasa na lang tayo na dumating ang araw at maalala ka niya ulit. Payo ni Jenny at niyakap si Erin. Sana nga Jenny. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko kapag tuluyan na akong naibaon ni Kael sa limot. Tugon ni Erin at humagulgol. Nakatulugan na ni Erin ng pag-iyak kaya tuloy kinabukasan ay magang-maga ang mga mata niya. Dinaig pa niya ang nakagat ng bubuyog o ipi sa mata. Nag-ayos na siya at pumasok na sa trabaho. Stay out ang trabaho niya kaya makakauwi pa rin siya sa apartment nila. Pagpasok ni Erin sa mansyon ay si Kael agad ang bumungad sa kanya. Palabas ng mansyon si Kael habang papasok naman si Erin. Pareho silang natigilan sa pagkakbang at nanatiling nakatitig sa isa't isa. Magtitingin na lang ba tayo dito? Pagsusungit ni Kael, tumikhim si Erin. Good morning po, Sir Kael. Ako nga pala ang bago niyong maid. Yeah, nasabi na sa akin ni Mami. Ako nga po pala si Erin. Pagpapakilala ni Erin sa kaniyang sarili, sabay lahat ng kamay kay Kael. Erin? Pamilyar ang pangalan mo sa akin. Hindi ko lang matandaan kung saan ko narinig. Have we met before? Usisa ni Kael. Sasagot na sana si Erin, kaso muling nagsalita si Kael. Napansin kasi ni Kael na namamaga ang mata ni Erin. Ano nangyari sa mga mata mo? May sumapak ba sa'yo? Tanong ni Kael. Bahagyang natawa si Erin. Nakagat lang po ng ipis. Saan po kayo pupunta, sir? Magja-jogging ako ngayon papuntang park. Sagot ni Kael sabay sulyap sa suot niyang relo. Pwede po sumama? Pagpipresenta ni Erin. Papayag na sana si Kael kaso bigla namang sumulpot ang mayordoma at hinila si Erin papunta sa laundry area. Ihiwalay mo ang puti at dekolor ng mga damit para ready na laban mamaya. Utos ng mayordoma. Si Manong naman eh. Ang ganda na ng usapan namin ni Kael. Nguso ni Erin. Kael? First name basis agad? Mag-sir ka kasi amo mo pa rin natin yon. Saad ng mayordoma at tinalikuran na si Erin.
Napabuntong hininga na lamang si Erin at ginawa na ang inuutos sa kanya. Inutusan si Erin na magtapo ng mga basura. Bitbit ni Erin ang maraming garbage bag at habang naglalakad siya ay napansin niya ang mga pictures ni Kael na nakasabit sa dingding sa hallway. Inilapag niya muna ang mga garbage bag at hinaplos ang picture frame ni Kael. What's that smell? Tanong ni Kael. Napatalon si Erin sa gulat. Inamoy pa niya ang kaniyang sarili. Naligo po ako Depensa ni Erin. Itinuro ni Kael ang garbage bags. Napakamot si Erin sa ulo niya. Sorry sir, itatapon ko na po. Bakit ka nakatitig sa pictures ko? Masyado ba akong gwapo kaya hindi ka makapag-concentrate sa trabaho mo? Pilyong sinabi ni Kael. Side effect rin ba ng aksidente yung pagiging filingero mo? Pabirong hirit ni Erin. Aksidente? Paano mo nalaman na aksidente ko? Kunot noong tanong ni Kael. Magpapaliwanag na sana si Erin, kaso bigla na namang sumulpot ang mayordoma at hinila si Erin palayo kay Kael. Hindi ka ba nahihiya kay Sir Kael? Idinidisplay mo ang basurang yan sa harapan niya. Masyadong sensitive ang ilong ni Kael at ayaw na ng mabaho. Sermon ng mayordoma. Manang naman ipinaglihi po ba kayo sa kabuti? Kanina pa po kayo pasulpot-sulpot Sasabihin ko na sana kay Kael ang totoo pero dumating na naman po kayo. Naiiling na sinabi ni Erin. Unahin mo kasi muna yung trabaho mo bago ka makipagtsikahan kay Sir Kael. Giit ni Manang. Itapon mo na yung mga basura at pagkatapos ay diligan mo ang mga halaman sa garden. Dagdag na utos ng mayordoma. Nang magpunta sa garden area si Erin ay nakita niya na naman si Kael. Nakapamulsa si Kael at nakatayo lang sa harap ng maraming halaman at ngayon na lang ulit nakita ni Erin na ngumiti si Kael. Mula pa noon ay mahilig ka na talaga sa halaman. Favorite hobby mong magtanim at panoorin silang lumaki at lumago, sabi ni Erin. Paano mo nalaman? Ngayon pa lang naman tayo nagkakilala. Tanong ni Kael. Matagal na tayong magkakilala, Kael. Sadyang hindi mo lang talaga matandaan. Ilang taon na rin tayong nagsama sa isang bubong noon. Ani Erin. Sandali. Ex-girlfriend ba kita? Naging magka-live-in ba tayo? Usisi ni Kael at napatakip pa sa bibig niya. Well, sana. Charot. Hindi naging tayo. Magkababata tayong dalawa. Pareho tayong lumaki sa ampunan at sabay rin tayong tumakas noon. Nagpalaboy-laboy tayo sa kalsada hanggang sa nakarenta tayo ng apartment. Sabi ni Erin. Ampunan? Ano sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Kael at napahawak sa sentido niya. Bigla kasing sumakit ang ulo niya dahil sa pagpilit niyang alalahanin ang sinasabi ni Erin. Kael, okay ka lang ba? Namumutlang tanong ni Erin. Napasigaw si Kael dahil sa sobrang pananakit ng kaniyang ulo. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Kagad namang nagtawag ng tulog si Erin at dinala nila si Kael sa kwarto nito. Dumating si Corina at sinek ang kalagayan ni Kael. Si Corina kasi ang isang doktor at buti na lang ay nakauwi na ito kaya narespondihan kaagad nila si Kael. Ano ba nangyayari, Erin? Ngayon na ito nangyari kay Kael? Tanong ni Corina at nilingon si Erin. Ma'am, nag-usap lang naman po kami ni Kael kanina tapos nagulat na lang ako nung bigla siyang nawala ng malay. Kabadong paliwanag ni Erin. Anong pinag-usapan niyo? May kinuwento po ko sa kanya tungkol sa nakaraan niya. Erin, hindi pwede kay Kael ang maraming impormasyon tungkol sa past niya. Kapag sabay-sabay mong sinabi ay maguguluhan ang utak niya. If you really care for Kael, kung gusto mo talagang maalala niya, ay dapat dahan-dahan lang. Kumbaga, baby steps lang muna. Hindi naman kasi niya maalala kaagad ang lahat kapag sinabi mo. Paliwanag ni Corina. Sorry po ma'am. Siguro masyado lang po akong sabik na bumalik ang alaala niya. Masyado akong nadala sa emosyon ko. Gusto ko lang kasi na maalala niya ulit ako. Ani Erin. Naintindihan naman kita, Erin. Alam ko nahihirapan ka rin. Pero sana sundin mo ang sinabi ko. Huwag mong biglain si Kael. Unti-unti lang muna. And sana talaga bumalik ng memories niya. Kasi ramdam kong naging masaya siya noong kasama ka pa niya. At alam kong magiging masaya ulit siya kapag naalala ka niya. Nakangiting sinabi ni Corina at lumabas na mula ng kwarto. Naiwan si Erin sa silid ni Kael. Tahimik niyang pinagmasdan ang guwapong mukha ni Kael. Matagal na panahon na silang hindi nakita at marami na ring nagbago kay Kael mula sa itsura at ugali nito. Mas tumangkad ito at gumwapo. Hindi natigilan ni Erin na haplusin ang mukha ni Kael. Tahimik rin siyang umiiyak. Sana maalala mo ko, Kael.
Please, bumalik ka na sa akin. Bumalik na tayo sa dati. Gusto ko nang bumalik ang kaibigan ko. Nasanay na ako na wala ka pero kakaiba pa rin talaga kapag kasama kita. Ani pa Erin. Biglang nagising si Kael. Nalaki ang mga mata ni Erin at napaupo siya sa sahig. Kunot noong napatingin si Kael sa kanya. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Kuryosong tanong ni Kael. Kagad na pinanasa ni Erin ang luha niya at tipid na nginitian si Kael. Ayos lang ako, Kael. Nawalan ka ng malay kanina sa garden. Kasalanan ko. Sorry. Masyado kasi ako madaldal eh. Totoo ba yung sinabi mo magkababata tayo? Biglang tanong ni Kael. Yun kasi ang naalala niyang sinabi ni Erin sa kanya bago siya nawala ng malay. Oo, pero next time ko na lang ipapaliwanag ang lahat kapag okay ka na. Baka kasi matayin ka ulit at sumakit na naman yung ulo mo dahil sa akin. Nagpaalam na muna si Erin at lumabas na ng kwarto ni Kael. Tapos na ang trabaho ni Erin at uuwi na sana siya nang makita niya si Kael na bumababa ng hagdan. Sir Kael, okay ka na po ba? Tanong ni Erin at naglakad papalapit kay El. Yeah, I'm fine. Hindi na rin masakit ang ulo ko. Pauwi ka na ba? Tanong ni Kael. Oo, tapos na kasi ang duty ko. Oras na para mag-beauty rest. Bakit hindi ka nalang matulog dito sa mansyon? Tanong ni Kael. Naku, hindi pwede eh. Panggabi kasi ang duty ng kaibigan ko kaya walang tao sa apartment. Kailangan ko umuwi para magbantay. Kahit papano naman ay may mga gamit naman kaming pwedeng manakaw. Sagot ni Erin. Pwede ba kitang ihatid sa inyo? Alok ni Kael. Nakangiting tumango si Erin. At least makakasama niya pa si Kael ng matagal bago matapos ang araw na ito. Habang nasa biyahe sila ay hindi pa rin mawala sa isip ni Kael ang mga sinabi ni Erin sa kanya tungkol sa nakaraan nila. Ang sabi mo, magkasama tayo sa ampunan. Ulila ka rin ba? Paano ka nakapunta sa ampunan? Tanong ni Kael, hindi na nakatiis. Baka himatayin ka ulit ha? Nguso ni Erin. Natatawang umiling si Kael. Kagaya mo, ay iniwan rin ako ng magulang ko sa labas ng bahay ampunan. Ang sabi ni na Sister Merida ay halos magkasabay lang tayong dumating sa ampunan at tayo ang pinakaunang dumating doon. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung sino ba ang mga magulang ko. Pagkikwento ni Erin. Anong klaseng tao ba ako noon? Pang-uusisa lalo ni Kael. Bukod sa may mata, ilong, tainga at bibig ka, isa kang mabuting tao. Halos lahat ng bata noon sa ampunan ay inaaway tayo pero palagi mo ko pinoprotektahan, Kael. Proud na sinabi ni Erin. Sana naalala ko yung mga sinasabi mo. Buntong hininga ni Kael. Huwag mo nang pilitin kasi baka sumakit na naman yung ulo mo. Payo ni Erin. Dumating na sila sa apartment. Pinagbuksan ni Kael ng pinto si Erin. Namula ng husto ang pisngi ni Erin. Dito ka pala nakatira? Ani Kael at duminga sa paligid. Oo, kasama kayong kaibigan ko. Ulila na kasi siya kaya kami na lang magkasama. Sagot ni Erin. Erin, alam ko masyado ako masungit nung mga nakaraang araw. Kaya humingi ako ng sorry. Gusto ko magsimula ulit tayo. At sana, tinungan mo ako maalala ang nakaraan ko. Pakaramdam ko kasi hindi kumpleto ang buhay ko kapag hindi ko maalala yun. Sabi ni Kael. Nakangiti namang tumango si Erin. Sige pa, sisimulan natin bukas. May pupuntahan tayo. Excited na sinabi ni Erin. Nagpaalam na si Kael at sinundan naman ang tingin ni Erin ang papalayong kotse nito. Hoy, ang laki ng ngiti mo ah. Abot langit. Pang-aasar ni Jenny pagpasok pa lang ni Erin sa loob ng apartment nila. Nakita kasi ni Jenny ang paghatid ni Kael kay Erin dahil sumilip siya sa bintana. So, kaya na ba? Ano kami? Hindi nga ako maalala ng tao. Ngiwi ni Erin. Pero bakit ang laki ng ngiti mo? Kita na pati ang gilagid mo. Pang-aasar ni Jenny. Luka-luka. Masaya lang ako kasi willing si Kael na ipaalala ko sa kaniyang lakaraan niya. Kasama ako. Masayang sagot ni Erin. Talaga? Congrats! Gusto sana kitang yayain mag-inom para mag-celebrate kaso may duty pa ako. Next time na lang. Kailangan ko na umalis eh. Bye! Paalam ni Jenny at nagmamadaling umalis. Natulog si Erin ng gabing iyon ng mangiti sa kaniyang labi. Magaan rin ang pakaramdam niya at umaasa siya na sana maging malapit ulit silang dalawa ni Kael kagaya ng dati. Nagpunta sina Erin at Kael sa bahay ampunan. Naisip kasi ni Erin na baka maalala ni Kael ang nakaraan niya kapag nagsimula sila sa lugar kung saan sila lumaki. Sister Merida!
Tawag ni Erin sa madre nang makita niya ito. Tumakbo siya papalapit sa madre at niyakap ito. Erin? Ikaw na ba yan? Tanong ng madre. Buti naman naalala mo po ako, sister. Tawa ni Erin. Paano hindi kita makakalimutan? Tumakas ka dito 10 na noon. Napatampal ang madre sa kaniyang noo. Sorry, Sister Merida. Siya nga po pala, kasama ko si Kael. Ani Erin at hinila si Kael sa tabi niya. Kael? Ang gwapo mo na iho. Kamusta na kayo? Kayo na ba? Mag-asawa na ba kayo? At bakit kayo nandito? Balak niyo bang mag-ampon? Sunod-sunod na tanong ng madre. Pinamulahan ng pisngi si Erin. Hindi po, sister. Nagkaroon po ng amnesia si Kael at tinutulungan ko pa siyang maalala ang nakaraan niya. Paliwanag ni Erin. Ganun ba? Sana makatulong kami. Sagot ng madre. Sinimula na ni Erin at Sister Merida ang pagkikwento. Tawang-tawa si Erin habang ikinikwento ni Sister Merida ang kakulitan at kalokohan nila noon. Madalas niyo pang kaaway ang grupo ni Tonton, Angel at Geneva. Kung hindi magsasapakan magsasabunutan naman. Pagkikwento ng madre. Speaking of kaaway, nasa na po pala sila Tonton, Angel at Geneva? Tanong ni Erin. Si Tonton ay wala na, Erin. Namatay siya dahil sa sakit sa dengue. Si Angel naman ay tumakas pagkatapos niyang tumakas ni Kael. Si Geneva naman ay inampo ng mayamang mag-asawa. Sabi ng madre. Geneva? Tanong ni Kael. Bumaling si Erin kay Kael. Bakit? Natatandaan mo ba siya, Kael? Madalas akong sabunutan at kwelyuhan nun ni Geneva. Tanong ni Erin. Umiling si Kael at sinabing. No. May kakilala lang akong kapangalan niya. Umuwi na rin sina Erin at Kael pagkatapos nila sa ampunan. Masayang masaya si Kael sa mga nalaman niya. Pagpasok ni na Erin at Kael sa mansyon ay sumalubong sa kanila ang isang sexing babae. Kaedad lang nila ito. Dire-diretso itong naglakad papalapit kay Kael at hinalikan si Kael sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Erin at nawindang sa nangyari. Babe, saan ka ba nagpunta? Na hindi mo sinasagot ang tawag ko. Gosh, nag-alala ako sa'yo, sabi ng babae. Naiwan ko kasi yung cellphone ko. Pag-alis ko. Geneva. Pag-explain ni Kael. Huwag mo na ulit gagawin yan. Nakangusong saan ni Geneva at niyakap si Kael. Sinulya pa ni Kael si Erin. Erin. Si Geneva. This is Geneva. Girlfriend ko. Mas lalong nawindang si Erin. Ang Geneva pala na tinutukoy ni Kael kanina na kakilala niya ay ang Geneva na girlfriend niya. Sinuri ni Erin ang mukha ni Geneva at sa kanyang niya napagtantong si Geneva na girlfriend ni Kael ang kasama nila noon sa ampunan. Geneva? Ikaw ba talaga yan? Tanong ni Erin. Masama ang tinging iginawad ni Geneva kay Erin. Kung si Erin ay natutuwang makita si Geneva, kabaliktaran naman ito ng nararamdaman ni Geneva. Erin? So nandito ka pala. Ano ginagawa mo ditong babae ka? Asik ni Geneva. Magkakilala kayo? Sabad ni Kael at palipat-lipat ang tingin kina Erin at Geneva. Si... Geneva yung babaeng kasama natin sa ampunan noon, Kael. Siya yung Geneva na kinakwento sa atin ni Sister Merida. Hindi ba sinabi sa'yo ni Geneva na magkakababata tayo? Saad ni Erin. Geneva? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng bagay na to? Matagal mo na pala ako kilala. Alam mo ang nakaraan ko pero bakit hindi mo ako tinulungan makaalala? Tanong ni Kael. Kahit kailan epal ka talaga, Erin. Bida-bida ka pa rin. Singhal ni Geneva at bigla na lamang sinugod si Erin. Ano na naman ba ang maling ginawa ko? Talaga namang magkababata tayo at magkasama tayo sa ampunan Asik ni Erin. Palibhasa, gusto mong agawin si Kael sa akin. Bakit ba kasi nandito ang babaeng yan, Kael? Inis na sinabi ni Geneva. Bagong maid namin siya. Bakit mo na inaway si Erin? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Tanong ni Kael at pumagitna ka na Geneva at Erin. Kasi bida-bida yan. Mga bata pa lang tayo ay siya nang palaging magaling. Siya ang paborito ni na sister. At siya ang gusto mo. Inaagaw ka niya sa akin. Crush kita mula pa noon, Kael. Pero, palaging nasang babae niya ng atensyon mo. Palayasin mo siya dito. Sigaw ni Geneva. Dumating ang mami ni Kael at nagtawag ito ng mga security guard para dalhin si Geneva palabas. Naiingayan kasi si Corina kasi sobrang nagbawala na si Geneva. Kaagad na sinunda ni Kael si Geneva sa labas ng mansyon. Malalim na napabuntong hininga si Erin. Napailing na lamang si Corina.
Nakakainis talaga yung babaeng yun. Hindi ko alam kung anong nagustuhan ni Kael sa babaeng yun. Puno ng konsumisyong sinabi ni Corina. Ma'am, pasensya na po sa gulo. Hindi ko naman kasi alam na si Geneva pala ang girlfriend ni Kael at hindi ko in-expect na magkikita ulit kami pagkatapos ng ilang taon. Ang dami nang nagbago pero nanatili pa rin ang galit niya sa akin. Nahihiyang sinabi ni Erin at bahagyang napayoko. Bakit ba galit sa'yo si Geneva? Ano ginawa mo sa kanya? Usisa ni Corina. Sa katunayan ay wala po akong ginawa sa kanya pero mula pa po noon ay mainit na talaga ang dugo niya sa akin. Ang sabi niya bida-bida raw ako at inaagaw ko raw si Kael sa kanya dahil matagal na raw niyang gusto si Kael. Sagot ni Erin. Ikaw ba, Erin? Gusto mo ba si Kael? Tanong ni Corina. Sunod-sunod na napalunok si Erin at mas lalong nakaramdam ng hiya. Alam mo, sana ikaw na lang naging girlfriend ng anak ko. Mas gusto kasi kita kumpara sa Geneva na yun. Ani pa ni Corina. Tipid lang nang ngumiti si Erin. Hindi na ulit nagpakita si Geneva sa mansyon dahil kumukulo talaga ang dugo niya kay Erin. Isang araw ay bumisita sa mansyon ang pinsan ni Kael na si River at kaagad itong nabighani sa kagandahan ni Erin. Nakauwi ka pa na River. Bakit hindi mo ipinalam sa amin? Eh di sana nakapaganda kami ng party para sa'yo. Sabi ni Kael at akmang iyayakapin ng pinsan niya si River, kaso dumiretso si River kay Erin. Nakangising naglahad ng kamay si River kay Erin. Hey Miss Beautiful, ako nga pala si River. Single and ready to mingle. Pilyong sambit ni River. Humagikik si Erin. Napaismid naman si Kael at pumagit na sa kanila. Wag mo nang pag-interesan si Erin. Sita ni Kael sa pinsan niya. Tatay ka ba niya? Makikipagkilala lang naman ako insan. Ani River. Ibahin mo siya sa mga babaeng pinupormahan mo sa States, River. Wag mo nang guluhin si Erin. Giit pa ni Kael. Kakaiba siya sa mga gusto mo. O sa mga gusto ko. Mas gusto ko pa siyang makilala. Pangangatwirang saad naman ni River. Ayos lang naman Kael. Makikipagkilala lang naman siya at wala naman akong makikitang mali. Sabad ni Erin. See? Ayos lang sa kanya. Gusto mo bang maglakad-lakad muna sa hardin? Magkwentuhan tayo. Ayan ni River. Bakit sa hardin? Bakit hindi dito sa loob ng bahay? At saka may trabaho pa si Erin. Reklamo ni Kael. Napakamot si Erin sa kanyang ulo. Ako na bahala sa kanya insan. Mag-uusap lang naman kami ni Erin. At saglit lang naman yun. Sagot ni River. Napatingin si Erin sa reaksyon ni Kael, hindi umimik si Kael at tinalikuran na sila. Nagalit ata. Puna ni Erin. Hayaan mo siya. Ganyan naman talaga yan. Dinig pang babaeng may regla sa lalaw ng mood swings niya. Pabirong sinabi ni River. Bahagya namang natawa si Erin at nagtungo na sila sa malawak na garden. Marami silang napagkwentuhan. May pagka-joker si River kaya halos sumakit na ang tiyan ni Erin kakatawa sa mga jokes ni River. Naikwento rin ni Erin kay River ang pagiging magkababata nilang dalawa ni Kael. Pero, magkababata lang kayo, di ba? Hindi ko naman yung ex or girlfriend. Tanong ni River. Hindi niya ako naging ex at mas lalong hindi niya ako naging girlfriend. Teka na kaya si Kael? Di ba girlfriend niya si Geneva? Sagot ni Erin at napabuntong hininga na lang. Si Geneva? Hindi pa pala sila break nun? Akala ko hiniwalayan na yun ni Kael. Ang sama kaya ng ugali ng babaeng yun. Mabait lang naman yun kapag si Kael ang kaharap niya. Ani River. Hayaan na lang natin sila. Baka mahal talaga siya ni Kael. May halong bitterness na sabi ni Erin. Namataan ni Erin si Kael na hawak-hawak ang hose at nagdidilig ng mga halaman. Tinawag ito ni Erin, biglang naitutok ni Kael ang hose kay River at nabasa ng husto ang damit na suot ni River. Napamaang si Erin. Sorry, namali yung pagdidilig ko. Dumulas kasi yung kamay ko. Depensa ni Kael. Umargo ang kilay ni Erin. Malakas kasi ang kutob ni Erin na sinadya iyon ni Kael pero hindi niya alam kung anong dahilan. Magpapalit muna ako, Erin. Pera ng damit mo, Kael. Paalam ni River at umalis na. Natatawang sinundan naman ang tingin ni Kael si River. Napailing na lang si Erin at bahagyang binatukan si Kael. Sinadya mong gawin yun, di ba? Anong trip mo? Pagkumpronta ni Erin. Kanina pa kasi kayo nag-uusap. Sagot ni Kael at napaiwas ng tingin. Eh ano naman? Nagpaalam naman kami sa'yo, di ba? Sinabihan ko na rin si Manang nakakausapin ka ko ni River. Kunod noong tanong ni Erin. Ayoko lang na magkasama kayo. Kanina pa nasa kanya ang atensyon mo. Simangot ni Kael. Eh ano naman sa'yo? Bawal ba?
At saka nag-enjoy lang kasi ako kausap si River. Ani Erin. At ayoko yun, Erin. Gusto ko sana akin lang yung atensyon mo. Gusto ko ako lang lalaki papansinin mo. Tumulis ang uso ni Kael. Bumilis ang tibok ng puso ni Erin at kinilig siya sa sinabi ni Kael. Nanindig pa nga ang mga balahibo niya. Ano ba ang ibig mong sabihin? Nakapamaywang na tanong ni Erin. Hindi sumagot si Kael pero bigla nitong hinalikan si Erin. Nanlaki ang mata ni Erin at sinampal si Kael. Aray! Reklamo ni Kael. Sorry, bakit ka kasi nangahalik? Ismid ni Erin. Sorry. Akala ko kapag hinalikan kita ay maintindihan mong ibig ko sabihin. Wait, gusto mo ba ako, Kael? Tanong ni Erin. Muling napaiwas ng tingin si Kael. Paano si Geneva? Dagdag pa ni Erin. Wala na kami. Niloko na pala ako ng babaeng yun. Nilaman ko na may iba siyang boyfriend. Anghel ang pangalan. Paliwanag ni Kael. Si Anghel? Siguro siya rin yung Anghel na kasama natin doon sa ampunan. Saan ni Erin? Erin, I like you. O baka, mahal na nga kita eh. Pag-amin ni Kael. Napangiti si Erin at hinila ang kwelyo ng damit ni Kael sa kanya pinataka ng halik sa pisngi si Kael. Sa pisngi na muna kasi hindi pa tayo eh. Ngisi ni Erin. Teka, akala ko ba hindi kayo? Biglang sumulpot si River. Nakapagpalit na ito ng damit at parang pinagsakluban ng langit at lupa ang pagmumukha. Hinapit ni Kael ang baywang ni Erin. Nililigawan ko siya. Sabi ni Kael. Napaluhod si River sa lupa. Nililigawan? Paano ko? Siguro karma ko na to sa pagiging babaero ko. Humagalpak ng tawa si Kael. Baka nga, tumayo ka na dyan. Hanapan na lang kita ng chicks. Bad trip naman to si Kyle. Nagpalit lang ako ng damit tapos naging maniligaw ko na agad ni Erin. Kunot noong sambit ni River at napasimangot na tinalikuran sina Kael at Erin. Mas lalong naging malapit si Erin at Kael. At unti-unti na ring bumabalik ang alaala ni Kael. Unti-unti niyang naalala ang mga pinagsamahan nila noon ni Erin. Masayang masaya naman si Corina at Erin dahil iyon ang matagal na nilang hinihintay. Ilang buwan ring tumagal ang paniligaw ni Kael bago siya tuluyang sinagot ni Erin. Naging official girlfriend and boyfriend sila at naging masaya naman ang relasyon nila. Sobra nilang mahal ang isa't isa. Makalipas ang ilang taon ay kinasal silang dalawa at nabuntis rin si Erin. Kambal ang naging anak nila at syempre ninong at ninang sina Jenny at River. Ang nakakatawa pa ay magkakilala pala si Jenny at River noong nagpunta sila pareho sa bar kaso hindi magandang relasyon nila sa isa't isa dahil para silang aso at pusa na laging nagtatalo. Lumaking mababait ang mga bata na anak ni Kael at Erin. Parehong babae ang mga ito at ubod ng cuteness ang mga bata. Sa murang edad ay nakikitaan na rin nila ito ng talento. Mahilig kumanta si Sol at ang anak naman nilang si Luna ay mahilig sumayaw. Honor student din ng mga ito kaya proud na proud sina Erin at Kael. Habang nanonood ng palabas sa TV si Kael ay lumapit si Erin sa kanya dala ang isang maliit na box. Inilahad iyon ni Erin kay Kael. Ano to? Tanong ni Kael at binuksan ang box. Nasa'yo pa rin pala to? Itinago mo? Manghang tanong ni Kael. Nasa loob kasi ng maliit na box ang kwintas na ibibigay dapat noon ni Kael kay Erin bago siya na-aksidente. Kinuha iyon ni Kael mula sa box at isinuot kay Erin. Matagal kong pinag-ipunan to noon. Sabi ni Kael. Napakahalaga nito sa akin, Kael. Kasi nung umalis ka, ito ang huling naiwan mo sa akin. Kapag namimiss kita ay tinitingnan ko lang ang kwintas na to. Pagkikwento ni Erin. Mahal na mahal kita, Erin. Salamat dahil ikaw ang nakatuluyan ko. Sobrang swerte ko sa'yo. Bulong ni Kael. Ang pag-iibigan ni Kael at Erin ay ang nagpapatunay sa kasabihang nakakalimot man ang utak ay nakakaalala naman ang puso. Pinaglayo man sila ngunit muling pinagbuklod ng pagmamahalan.